Ika-siyamnapu't-apat na kabanata ang nakaraan. Malakas na sumisigaw sa sakit si Lady Yeon na sinasabi niya sa kanyang isip na brother. May kung anong bagay daw ang nangyayari sa kanya. Na makikita ang mata nito na sinabi pa niya sa isip na pakiusap, tulungan daw niya siya brother. Sa pagpapatuloy, makikita ang ating bida na binabangungot na ito ay pinagpapawisan ng sobra. Mabilis siyang bumangon na sinabi sa kanya ni Mara na kung siya daw ba ay may isang masamang panaginip. Na napatingin naman siya kay Mara na nagtataka. Habang naiisip ni Mara ang nangyayari sa kanya habang siya ay tulog kanina. Sinabi sa kanya ni Mara na siya daw ay gumagawa ng mag-isang ingay. Na napahawak siya sa kanyang katawan at sinabi niya na ngayon ko lang naisip. Basang-basa daw pala ng pawis ang buong katawan niya. Hindi na daw niya naranasan ang ganito pagkatapos makuha ang hindi matitinag na Celestial Master's Immortal Art. At pagkatapos ay dumating ang kanyang pamangkin at sinabi na second cousin. Magsisimula na ang pambungad na seremonya para sa Fight Arena of Justice na gagamitin para sa duelo laban sa Dark Horse Martial Sect. Nahuminga ang ating bida ng malalim at sinabi na ano daw bang ginagawa nila sa pambungad na seremonya. Okay sige, tara na. Makikita ang mga grupo sa magkabilang panig at sinabi sa kwento na sa bulwagan ng seremonya, naghihintay ang susunod na henerasyon ng Mount Hwasek na magsimula ang pambungad na seremonya. Sinabi pa sa kwento habang makikita ang dalawang ito na ang Mount Hwasek ay nahati daw sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay nakasentro sa pinakamatanda sa Sinhwa siblings na si Yocho at ang isa naman ay nakapaligid sa pangalawang pinakamatanda sa Sinhwa siblings na si Hyun Muchul. Dagdag pa sa kwento na ang magkapatid ay magaling sa martial arts, at mas maganda pa ang kanilang pinagmulan. Ito ang dahilan kung bakit sila ang mga leader ng dalawang grupo. Nakatingin ang kanyang kapatid na sinabi pa sa kwento na samantala, mag-isa daw si Song Wukang na nakatayo para bang iniiwasan siya ng iba. At nang isiwalat na siya ang apo ng Palm Emperor Baek Sangwon, agad na nalampasan ng kanyang pinagmulan ang sa dalawang magkapatid. Ngunit nagdulot lamang ito ng inis kina Yocho at Hyun Muchul. At matapos malaman ang tungkol sa pinagmulan ni Song Wukang, sa halip na tahimik na bantayan siya, sinimulan nilang hadlangan siya ng hayagan. Bilang resulta, ang ibang disipulo ng Mount Hwasek na nais sumunod kay Song Wukang ay napilitang umatras. Nakangiti ang pula ang buhok na sinabi niya na sa totoo lang, narinig mo ba ang mga bulong-bulungan tungkol sa lalaking darating bilang kinatawan ng Iron Sword Bike House? Natumingin ang kanyang kapatid dito at sinabi na oo nga. Kuya, siya ay orihinal na isang waiter sa isang guest house kung hindi ako nagkakamali, di ba? At pagkatapos ay isang lalaki ang lumapit sa kanila at sinabi na ang pinag-uusapan daw ba nila ay si Song Woo-moon. Kilala ko ang taong ito ng mabuti. Na nagulat ang dalawang magkapatid na napasabi ang pula ang buhok na Chu Moon-wi, ikaw nga iyan. Sabi nila, nakatira ka sa parehong nayon ni Song Woo-moon noong matagal na panahon, di ba? Sinabi nito sa kanila habang nakangiti na nung bata si Song Woo-moon, naawa ako sa kanya dahil siya ay kilalang mangmang. Na napatawa naman ang mga nasa likod nito at sinabi na kaya ikaw pala ang saksi, ngayon alam na daw nila. Dagdag pa nito na sinabi na hindi daw nila alam na siya ay mangmang. Na naiinis naman ang kanyang kapatid at napasabi sa kanyang isip na alam nila na siya ang kapatid ko at patuloy pa rin silang nag-aakusa sa kanya sa harap ko. Dagdag pa niya na ang kapatid ko ay naiinsulto dahil sa akin. Na sinabi pa ni Chu Moon-wi sa magkapatid na nangangako ako sa iyo, si Song Woo-moon ay talagang isang mangmang. Lumalabas na siya ang apo ng Palm Emperor. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na siya ay isang mangmang, tama ba? Na sinabi pa nito sa kanyang isip habang makikita ang mukha nito na ang balita tungkol sa kanya na tinalo si Baek Hye-ryong at ang masamang triad ng Samit ay tiyak na pinalabis dahil siya ang apo ng Palm Emperor. At pagkatapos sinabi ng kasamang babae ni Wukang na napatingin siya dito na ang mga tao mula sa prestihiyosong pamilya ay nagsasalita ng masama sa likod ng ibang tao. Dapat kayong mahiya sa mga sarili nyo. Na napatingin ang magkapatid sa kanya at sinabi na anong karapatan daw niyang kausapin siya ng ganyan. Dagdag pa nito na ang lakas daw ng loob niya na kawalang pakundangan sabihin ito sa kanya. Na bumaling ang tingin ng babae habang ito ay naiinis na lamang. Na sinabi naman ni Wukang sa kanila na ikinalaki ng mata ng babae na ano mang ginawa mo sa akin. Palagi ko itong tinitiis.
Dagdag pa niya na pero hindi ko na ito kayang tiisin mula nang isama mo ang kapatid ko sa usapan. Sinabi pa ni Wukang sa kanila na pakiusap, isarado na lang daw nila ang kanilang mga bibig. Natumugon ito sa kanya at sinabi na isara ang aming bibig. Inuutusan daw ba niya silang isara ang kanilang bibig? Dagdag pa niya na maari ko bang ituring ito bilang isang uri ng pagsuway laban sa amin. Na nakatingin ang naiinis si Wukang at sinabi sa kanyang isip na hindi na daw talaga niya ito kaya. At biglang isang elder ang dumating at sinabi sa kanila na paumanhin sa pag-aabala sa inyong masayang pag-uusap. Ngunit malapit nang magsimula ang seremonya, kaya't mangyaring ipagpatuloy na lang ito mamaya. Ito pala ay ang insight of the eight ghostly eyes. Na napatingin ang magkapatid na nagugulat na napasabi na sila daw ay maging maingat na mula ngayon. Na ikinatingin din ito ni Wukang at ng babae. Sinabi pa ng pulang buhok na ito sa kanyang isip na bagamat siya ay mahinahong makipag-usap, isa siya sa mga pinakakatakutang tao sa Justice Coalition. Na makikita namang naiinis si Wukang. At napatingin ito sa gilid nang may marinig na ito ang upuan ng tatlong dakilang angkan ng espada sa banal na lupain. Na may nagsalita na oo at nang. Nakita na nila ang ating bida ay napasabi ang mga ito na yan daw ba ang mangmang na pinag-uusapan natin. Na sumagot ang isa na pero mukhang may dignidad siya. Dagdag pa nito na mukhang may dignidad para sa isang lalaki na naging kinatawan ng Iron Blade Bike House sa pamamagitan ng pabor mula sa kanyang lolo sa ina. Dagdag pa ng mga ito na makikita ang ating bida na pero. Bakit sinusundan ng mga tao ng Bikely House at ng Nambung House ang lalaking iyon? Na nagulat si Chumuwi na napasabi habang nakatingin sa kanila na hindi daw ito maaari. Ang lalaking iyon. Na biglang lumapit ito kay Yucho at ibinulong na ang lalaking iyon ang nakipaglaban kay Hahi ng Frozen Palace of the North Sea. Na ikinagulat naman ito at napabulong na ano? Ang lalaking iyon. Ng lalaking tinatawag nating isang mangmang. Na naiinis itong nakatingin at sinabi pa sa kanya ni Chumuwi na oo. At hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito. Makikita ang gilid ng gusali na sinabi ng isang tao na ang Lord daw ay parating na sa podium. Na makikita ang paa nito na humahakbang na papalabas. Na napatingin ang ating bida sa kanya at napasabi na ito daw ay hindi kapanipaniwala. Na makikita ang lalaking ito na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na walang kapintasan daw siya. At siya daw mismo ang espada. Ang lalaking iyon daw ay umabot na sa rurok ng kasanayan sa espada. Na natulala pa siyang tinititigan siya na sinabi pa niya sa isip na siya daw ang Sword Emperor. Na makikita ang mata niya na sinabi pa sa isip na gusto daw niyang makaduelo siya. Nakaupo na ito nang mapansin siya nito. At sinabi sa kanya nito habang nakatingin na akala ko ang Palm Emperor ay gumagamit lamang ng kanyang mga kamay sa pakikipaglaban. Pero mukhang may talento rin siya sa paggamit ng espada, base sa kung paano niya pinalaki ang kanyang apo. Dagdag pa niya na naiinggit daw siya. Na nagulat naman ang ating bida nang mapakinggan niya ito at sinabi sa kanyang isip na nalaman daw niya agad na siya ang apo ng Palm Emperor. Na napasabi ang mga ito na sinabi na ano? Bakit daw ang Sword Emperor ay nagpapakita ng interest sa mangmang na yon? Dagdag pa ng mga ito na ano daw ang nangyayari ito. Na tumingin pa ito sa kanya ng matalim at sinabi na ngunit. Sino ang babaeng naglakas loob gumamit ng cloaking technique sa harap daw niya? Na makikita ang muka ng ating bida na tahimik lamang na nakatingin sa kanya. At pagkatapos ay sinabi niya kay Mara na lumabas na daw siya. Na tumugon ito na okay. Na nagulat ang mga ito na napasabi na ha. Na sinabi naman ng kapatid niya na ano? Hindi man lang daw niya naramdaman ang kanyang presensya pagkatapos ng lahat. Na napasabi naman ang nasa gilid ng elder na ito na hindi daw ito makapaniwala. Na sinabi naman ng isang nasa gilid na hindi pa nga natin kayang madama ang kanyang presensya. Nakangiting sinabi ni Sword Emperor na talagang ito daw ay nakakabigla. Dagdag pa niya na pareho kayong may magagandang kakayahan sa inyong edad. Na napasabi naman ang ating bida na na-flattered daw naman siya. Na makikita ang mata ni Sword Emperor na sinabi niya na kung gayon, magsimula na daw sila. At dito na po nagtatapos ang ika-74 na kabanata. Ika-75 kabanata sa pagpapatuloy. Ilang minuto ang nakalipas na makikita ang gusaling ito. Na may nagsasalita na sa huli, ito ay isang arena ng labanan na ginawa ng eksakto para sa duelo laban sa Dark Horse Martial Sect.
Sinabi pa ni Sword Emperor sa kanila na ang mga mandirigma ng susunod na henerasyon mula sa bawat sekta ay magduduel sa isa't isa upang makuha ang kanilang mga posisyon. Nasumang-ayon ang mga ito at sinabi na opo, sir, naiintindihan daw nila. Tumayo si Sword Emperor at sinabi sa kanila na mabuti. Kung gayon, ang duelo daw ay sisimulan nila bukas. Na naiinis na nakatingin ang grupong ito sa kanila na sinabi na ng ating bida na Mara. Umalis na daw sila. Natumugon ito at sinabi na okay. Nauyamot namang sinabi ng kanyang pamangkin na nakakainis ito. Lahat ay nakatingin ng masama sa pangalawang pinsan. Na napasabi naman si Baekliang na ito daw ay isang bagay na dapat na nilang asahan matapos makita ang Sword Emperor na direktang nakipag-usap sa kanya. Natumingin sa kanila ang ating bida at sinabi na okay lang daw yon. Sa ngayon ay umalis na daw muna sila. At pagkatapos ay napasabi ang ating bida sa kanyang isip na kung isipin, na wala ang espada ko noong laban kay Hahi, kaya kailangan ko itong ipanday muli. Na sinabi ng ating bida habang makikita ang mga gusali na ginoong nambung, narinig ko na may pandayan sa loob ng Justice Coalition. Alam mo ba kung nasaan ito? Natumugon ito na oo, sasamahan daw niya siya papunta doon. Sumapit na ang gabi na makikita ang gusaling ito na namamanghang sinabi ng kanyang kapatid na ano daw ang espadang iyan. Nakangiting tumugon ang ating bida sa kanya na ito daw ang bagong espada na ginawa niya ngayon. At binigyan daw ito ng pangalan ni Mara. Na lightsaber. Na muling namangha na naman ang kanyang kapatid at sinabi na gumaling ka rin sa pagpapanday ng espada. Lalo akong na-excite para sa duelo bukas. Ibinalik na sa kaluban ng ating bida ang kanyang espada at sinabi ng ating bida sa kanya. Na sa totoo lang, may kailangan akong sabihin sa iyo bago yon. Na nagulat ang kanyang kapatid at sinabi na ano daw yon. Natumungo ang ating bida at sinabi sa kanya na una, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa kwento na nahanap ko tungkol sa ating ama. Natumingin sa kanya si Wukong at sinabi na tungkol sa ating ama. At lumipas ang ilang sandali na makikita ang buwan. Nakaupo sila sa malaking bato na sinabi sa kanya ni Wukong na paano nangyari iyon. At paano nakayanan ng ama ang lahat ng iyon. Natumugon ang ating bida sa kanya na kaya naman. Kailangan nating maging mas malakas sa hinaharap. Kinuha ang maliit na botey ng ating bida sa kanyang damit at sinabi sa kanyang kapatid na ito ang Ki Power Boost Elixir. At tutulungan kitang i-absorb ang kapangyarihang makukuha mo mula sa elixir na ito. Handa ka bang gawin ito? Na seryosong tumingin sa kanya si Wukong at sinabi na oo, tatanggapin daw niya ito. Sinabi pa sa kanya ng ating bida habang nagkatinginan sila na ituturo daw niya sa kanya ang martial arts ng West Zero Gate Sect na natutunan niya mula sa kanilang ama. Natumugon ito na sinabi sa ating bida na salamat kapatid. Na makikita ang muka ni Wukong na sinabi niya sa kanyang isip na isang kapatid na maaari kong asahan. Dagdag pa niya na tama yon. Hindi ako nababahala sa opinyon ng iba tungkol sa aking pamilya. Sinabi pa niya habang makikita ang kanyang pamilya na dahil alam ko na ang aking pamilya ay may lakas at tibay na hindi maihahambing sa iba. At lumipat ang eksena sa City of Hefe. Na sinabi nito sa taong pula ang buhok na kayo ang mga tao. Yung mga naglalakad-lakad na gumagawa ng mga kahina-hinalang bagay. Na sinabi pa ng isa sa pula ang buhok na sino daw sila. Natumugon ito sa kanila at sinabi na naghanap kami ng Celestial Demon Wheel. Alam mo ba kung sino ang may hawak nito? Dagdag pa nito sa isip na si Kamuunyaong ng Heavenly Demon Strength Cult. Tiyak na nakipag-ugnayan ang salarin na yon sa isa sa mga tao mula sa Iron Blade Bakehouse. Na napasabi naman ang isang ito na nagtataka na Celestial Demon Wheel. Ano daw yon? Na makikita ang mata ng pula ang buhok na nagsasabi daw siya ng katotohanan. Kung talagang hindi mo alam ang totoo. Na mabilis itong umatake sa mga ito. Na sinabi pa na mamatay na lang daw sila. Na makikita muli ang mata nito na nakatingin sa gilid at sinabi pa sa isip na ako, ang ghostly swordsman ng Bloody Knight. Tiyak na mahahanap ko ang Celestial Demon Wheel. At lumipat ang eksena sa Libby Merchandiser. Makikita si Lady Yeon na nakatulog na. At ilang saglit pa ay minulat niya ang kanyang mga mata na may kakaibang kulay ito. At bumukas ang pintuan. Na siya ay naglakad papalabas. Sinasabi niya habang tila wala siya sa kanyang sarili na Heavenly Demon Strength Cult. Samantala, sa hilagang sangay ng opisina ng Justice Coalition sa distrito ng Hyenong.
Na isang tao ang sumisigaw na ito daw ay isang ambush. Habang nakaluhod sa sahig ay sinabi ng mga ito na sino daw sila. Natumugon ng mga ito na sinabi na wala ng dahilan para malaman mo dahil mamamatay ka na sa lalong madaling panahon. Na sinabi pa nito sa kanila na mga bastardo ng Justice Faction. Tapos na daw sila ngayon. Na sinabi ng isang ito na siya daw ay. Dagdag pa niya na hindi daw ito maari. Na makikita ang burda sa kanyang damit na sinabi pa ng lalaki sa kanyang isip na yon daw ay ang Artosius Sandstorm. Dagdag pa niyang sinabi sa isip habang nangangalit ang mga ngipin na mga 40 taon na ang nakalipas. Ang mga nagkulay sa buong jumbo ng dugo ay muling nagpakita. Dagdag pa nito sa isip na ang Artosius Sandstorm. Sila na naman ang mga salarin na ito. Nahahampasin na siya ng espada nito habang sinasabi na mamatay ka. At lumipat ang eksena sa Nanjing District of the Justice Coalition na isang taong duguan ang kumakatok sa pinto. At pinagbuksan nito na sinasabi niya na ako ay isang mandirigma ng Justice Coalition. Pakiusap, buksan mo ang pinto. Na ito ay mabilis na pumasok. Habang sinalubong siya ng tatlong ito na sinasabi na ano daw ang nangyari sa kanya. Sinabi nito habang nakaluhod at nanginginig na kakalipas lang. Ang Yangzhou District ay ganap na nawasak ng Black Bull Gang. At walang sino man ang nakaligtas. Habang pabagsak na ito ay sinabi pa na napakalaking puwersa ng kaaway. Papunta sa Nanjing District. Nagulat ang mga ito sa kanilang narinig habang bumagsak na sa sahig ang lalaki. Nasinigaw ng isang lalaki habang makikita ang gusaling ito na pumunta ka at ipaalam sa general na si Insight of the Eight Ghostly Eyes. At lumipat ang eksena na makikita ang emergency meeting room. Na sinabi ni Sword Emperor na ano ang nangyayari na nangangailangan ng isang emergency meeting. Na sinabi nito na Ginoo. Ito ay isang emergency. Ang Black Bull Gang ay nagdeklara ng ganap na digmaan laban sa atin. Dagdag pa niya na kasalukuyan silang nagmarch sa 3 rehiyon. Naiinis pa nitong sinabi habang itinuturo ang mapa na ang unang puwersa ay sumusulong patungo sa Nanjing, ang pangalawang puwersa ay sumusulong patungo sa Yizhou. Dagdag pa nito na ang pinakamalaking puwersa ay sumusulong patungo sa probinsya ng Sichuan. Na sinabi naman ng mga ito na sobrang nagagalit din na ganap na digmaan. Seryoso ba sila tungkol dito? Sinabi naman ng isang nasa gilid na paano sila naglakas loob na salakayin tayo ng mga Black Bull Gang. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito upang alisin ang lahat ng sangay ng masamang faction. Na napapaisip naman si Sword Emperor na tiyak daw na may mga tao sila na nasa likod nito. Na sinabi naman nitong naiinis na mukhang nakipagsanib puwersa sila sa Atrocious Sandstorm. Na makikita ang mata ni Sword Emperor na sinabi na ang Atrocious Sandstorm. At ang mga bastardong Black Bull Gang. Tumayo na si Sword Emperor at sinabi na sa tingin ko, hindi ito ang tamang panahon para makipaglaban sa Dark Horse Martial Sect. Dagdag pa nito na tipunin ang mga pinakamalalakas na tao na nasa Justice Coalition ngayon. Na nagulat naman. Ang nasa likod nito. Na napangiti ito at napasabi sa kanyang isip na matalino ang Sword Emperor tulad ng dati. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na mukhang iniisip niya ang parehong bagay na iniisip ko. Na tumingin si Sword Emperor sa kanila at sinabi pa na siguraduhing tawagin ang batang si Song Wumon. Na makikita ang gusali na napasabi ito na ha. Ngayon na daw ba? At lumipat ang eksena kung saan mabilis na pinuntahan siya ng kanyang pamangkin at sinabi na gusto niyang pumunta ka sa duel arena ngayon na. Na sinabi na tumugon ang kanyang kapatid na sinabi na anong ibig sabihin nito. Ang Sword Emperor ay may kailangan sa atin. Gaano ka-urgent ang bagay na ito? Na makikita ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na ito ay nakababahala. At dito na po nagtatapos ang ika-95 kabanata.